Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos ng buhay. Muli po mga minamahal mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat at narito na naman po kami upang maglingkod sa Panginoon na maibahagi po yung kanyang kabutihan at lalo-lalo na po yung mabuting balita na salita po ng Panginoon na nakalagay po sa banal na kasulatan, sapagkat ito naman po ang pinakamahalaga na dapat po natin gawin sa araw-araw na tayo po'y makinig po na salita ng Panginoon. Kaya ang sabi nga, samantalahin nyo ang panahon sapagkat ang mga araw ay nasa lima. Kaya pagsamantala po sa panahon ay pakikinig po sa salita po ng Panginoon. At napakinggan po natin sa salita po ng Panginoon, sabi po ay atin po ganapin kung ano yung kalooban ng abang nasa langit. Kaya po sa inyo pong lahat, po ay nagpapaanyaya na samahan po kami. Bulay-bulay po natin ang salita po ng Panginoon. At andito po ang ating kasama, Brother Orly. Muli po mga kababayan, mga minamahal, sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon, ang pagpapala at ang biyaya ng Diyos. Naway patuloy tayong ingatan ng Panginoon sa ating pag-aaral sa gabing ito mga kababayan. At nawa po, patuloy tayong bigyan ng Diyos ng karunungan, unawa at kaalaman sa kanyang kalooban, sa kanyang salita. Halina po kayo mga kapatid at tayo'y sama-samang magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa gabing ito, sapagkat yan po ay napakahalaga po sa ating buhay na tayo ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos, sapagkat ang karunungan po at ang kaalaman ay sa pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat yan po ang nasusulat mga kapatid, na sabi nga ni Haring David doon sa aklat ng awit na ako'y pinarunong ng higit kaysa lahat ng mga tagapagturo sa akin, sapagkat ang salita mo ay gunita ko. Ano po? So, halina po kayo mga kababayan at tayo po'y patuloy na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. God bless you po. Salamat sa Panginoon. At yan po ay napakaganda na tayo po ay magbulay-bulay po. Atin po pakinggan po yung salita po ng Panginoon. Kaya narito na naman po kami na nagpapaanyaya. Samahin po kami at dito nga po sa aklat po ng Mika sa lumang tipan po, kabanatang 6 sa talatang 8, kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, hindi gumawa ng may kaganapan at ibigin ng kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Salamat sa Panginoon. Mapuri na ang kanyang pangalan na yan at nagpapakita. Ito po ay ipinaalam po sa tao kung ano po yung mabuti. Ang sabi, kanyang ipinakilala, ipinakita, ipinaalam sa tao kung ano ang mabuti. Ano yung mabuti? At ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Ang sabi po ito, kung di gumawa ng may kaganapan, at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng Diyos. Napakahalaga po na yung paglakad po ng tao po ay dapat sa po'y mababa. Katulad po ng ating sa Kristo na po, siya po'y mapagpakulat po siya. Mababa po naman. Hindi siya nagmamalaki, hindi po siya nagyayabangan po. Yun po ang pinakamaganda na ang tao po ay maging mababa. Sabi po dito, lumakad na may kababaan na kasama ng yun po yung mahal sa atin. Dito po sa bago ng tipan, may pinabanggit po rin sa aklat po ng Matthew, kabanatang 18, talatang 1, patuloy po. Ang sabi po rito, ng oras na yaong ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino baga ang pinakadakila sa karilan na? At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at nilagay sa gitna nila o maliit na bata. Nagtatanong po yung mga alagad po ng ating Diyos sa Kristo kung sino yung pinakadakila sa kanan ng langit. Kaya po yung mga alagad po nagtatanong, Brother Orly, tatanong po sa ating Diyos sa Kristo po. Kaya hindi po masama magtanong. Kaya ito po nagtanong po yung mga alagad sa ating Diyos sa Kristo. Ang tanong nila, sino yung pinakadakila sa kanan ng langit?
at pinalapit niya sa kanya. Ano po? Ang ating Pasong Kristo, pinalapit sa kanya isang maliit na bata at nilagay sa gitna nila, nilagay doon sa gitna nila, doon sa mga alagad. Ano po? At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magsipa ng balik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang parang ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Maliliit na bata. Ano po? Ano ba yung maliliit na bata? Sino nga magpakabata? Ano po? Ano ba yung maliliit na bata? No? Nagkaya ng maliit na bata ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ngayon po, nasagot mo na nga ito sa Kristo. Tanong ng mga alagad, kung sino yung pinakadakila? Pinakadakila sa kaharian ng langit. Ano? Meron po isang maliit na bata na inilagay sa kanilang gitna. Ano po? At ang sinabi sa kanila, at sinabi, katotohanan ng pinasabi ko sa iyo, malibang kayo magsipa ng kahig at maging tulad sa maliit na bata, na naman para hindi kayo magsipasok sa kaharian ng langit. Ano po ba yung maliliit na bata? At sabi, sino nga magpakababa? Ano po? Ibig sabihin, yung maliliit na bata, mababa po sila, magpapakubaba. Nagaya na maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Diyan po yung malagan po. Kasi marami pong mga nagmamalaki at nagmamataan. Nagmamapuri na sila po nagmamalaki sa Diyos. Marami pong nangyari po ganyan. Mga nagpapakilala sa Diyos. Sila po ay pinarusahan po ng Diyos dahil sila po yung nagmamalaki. Kaya nawa po na tayo po yung nagpapakilala. Tayo po ay magkaroon ng takot. Yun po mga kababayan, napakaganda po ng ating pag-aralan. Ano po? Na ayon nga po sa Mikas, yan po'y madalas din po namin na pinag-aaralan. Na yan pong aral na kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung alin ang mabuti at ang hinahanap ng Panginoon sa iyo. Lumakad na may kababaan at ibigin ang kaawaan. Ano po? At lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Kaya ang nais po talaga ng Diyos mga kababayan sa atin, lalong-lalo na po sa atin na kanyang mga anak, sa lahat ng tao, ano po? Ang nais po talaga ng Diyos sa tao ay maging mapagpakumbaba. Bakit po? Sapagkat ang sabi nga, lumakad na may kababaan kasama ng iyong Diyos. Ayon po kasi dito sa aklat ng Isayas, ano po, sa 57 o sa kapitulo 57, ano po? Isayas 57 talatang 15 o 15. Ano po? Basahin po natin. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog, na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Tingnan niyo po yung kabutihan ng Panginoon mga kapatid, mga kababayan. Dito nga po, ang sinasamahan ng Diyos, ang kasama ng Diyos, ang kanyang sinasamahan, ano po, ay yung mga tao na mapagsisi at mapagpakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Yun po ang nais ng Diyos mga kapatid, yung taong mapagpakumbaba at yung taong mayroong pusong mapagsisi. Kapag nagkakamali, nagsisisi. Hindi po natutuwa pag nagkamali. May mga tao kasi pag nagkamali,
ipinaglalaban pa niya yung kanyang kamalian, nangangatwiran, namimilusuko. Mali na nga, ipinagpipilitan pa. Ayaw po ng Diyos yan, kasi ang sinasamahan lang po ng Diyos, yun pong mapagpakumbabang loob. Yung pong mayroong pusong mapagsisi. Pag nagkakasala, nagsisisi. Ang sabi ng Diyos, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Kaya po, wala pong katuturan ang mga tao na mga mapagmayabang, mapagmalaki, na porkit sila'y mataas ang kanilang pinag-aralan kaysa sa iba, o di kaya sa tingin niya sa kanyang sarili, siya lang yung sinasamahan ng Diyos. Kaya yung iba, wala na sa kanya, wala na siyang pakialam. Ayaw po ng Diyos yan. Kasi nga, ang kasama ng Diyos, yung lumalakad na may kababaan at iniibig ang kaawaan. Yan. Ang tao ay nasa buhay na nagpapakumbaba. Iniibig yung pagkaawa sa kapwa. Hindi po kagaya ng mga nangyayari sa ating mundo ngayon na kung pumatay na lang ng tao, wala nang iniisip na mayroong Diyos na lumikha sa tao. Yung mga nangyayari sa ating sa sanlibutan ngayon, yan yung mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos na ginagawa ng mga tao. Yung mga sa pagising pa lang sa umaga, ang iniisip ay pagpatay sa kapwa. Wala nang iniisip kundi kasamaan. Kaya wala pong kapayapaan sa bawat tao na ang kaisipan ay puro kasamaan. Hindi po magiging payapa ang tao. Dahil ang kapayapaan lamang po ay nasa mga taong kasama ng Diyos. Panatag po kasi ang tao na kasama ng Diyos na lumalakad sa katwiran. Dahil hindi po matatakot ang tao dahil ang Diyos ay ang kanyang kasama. Ano po? Kaya tayo po ay naway atin pong naunawaan ng mga aral na ito na ang Diyos ay kasama ng mga mapagpakumbaba. Basahin po natin sandali yung aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talatang 10. Ano po, mga kapatid? Dito po sa Santiago 4, talatang 10. Sabi rito, mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Yan. Ang iba po kasing tao, tinataas yung kanyang sarili. Gusto niya siya yung pinapalakpakan. Ano po? Gusto niya siya yung sikat. Ngunit ang nais ng Diyos sa kanyang mga alagad, magpakababa kayo sa paningin ng Diyos at kanyang itataas kayo. Mas masarap pong pakinggan, mga kababayan, mga kapatid, na hindi po tao ang nagtataas, ang nag-aangat sa atin, nagpaparangal sa atin. Mas masarap po sa pakiramdam na ang nagpapakilala sa atin na tayo ay taong mabuti o taong pinagpala, ay ang Diyos po ang nagpapakilala sa atin. Hindi po yung tayo ang nagpupunyagi, tayo ang nagmamalaki sa ating sarili na tayo ay mas magaling kaysa sa iba. Kaya nga ang nais ng Diyos, tayo'y laging mga mapagpakumbaba. Puntahan po natin ang Roma, ano po. Mayroon pong nakalagay dito sa Roma Dito po sa Kapitulo 12, ano po, sa talatang 16. Ang sabi rito,
Mangagkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Ayaw po ng Diyos yung tayo'y nagpapakapanta sa sariling haka, kundi tayo'y mangagpakababa sa paningin ng Diyos. Kung ano po yung aral ng Diyos, kung ano yung kanyang itinuturo, yun po ating isabuhay, mga kababayan. Huwag po tayong humigit doon, sapagkat pag mayroon pong humigit doon, hindi na po yun ayon sa katuwiran ng Diyos. Yun po'y galing na sama-sama. Ano po? Kaya nga po yung sinabi ng Panginoon Kristo na huwag ninyong ipanumpa ang langit, huwag ninyong ipanumpa ang lupa. Sapat na yung oo, hindi. Sapagkat aninman ang humigit pa rito ay galing na sama-sama. Yan. Ayaw ng Diyos yun. Gaano pa kaya kung magturo ka ng mali? Di po ba? Gaano pa kaya kung magturo ka ng hindi ayon sa aral ng Diyos? Mas lalong karumal-dumal po yun. Kasi nga yung pagsabi mo lang, ayaw ng Diyos yun Kasi sapat na raw yung oo, hindi. Kaya pag tayo nagbubulay ng salita ng Diyos, dito po natin malalaman, mga kababayan, na ang dapat po talaga na mamumutawi sa ating bibig, lalong-lalo na po pagdating sa aral ng Diyos, sa pangangaral, sa pagpapahayag, ay dapat po ayon sa salita ng Diyos. Ano po? Salamat sa Panginoon. Yung nga po, napakaganda po kasi sa panahon po natin ngayon nakikita po natin talagang pasamaan na po ng masama, kahirap na po ang buhay. Marami na pong gumagawa ng masama. Yan ang kaula po sa banal na kasulatan. Kaya ang mahalaga po na ang tao po ay ang isa po ay matakot po sa Diyos, sumunod sa kanyang mga utos. Yun po yung napakalaga at magpakababa po yung tao. Ngayon po hindi na po ang mangyayari po kumbaga saan wala na po pag-ibig po yung iba wala na pag-ibig sa kanyang kapwa. Wala na po. At dito po sa aklat po ng lumantipan po sa aklat po ng Jeremias, meron po tayong mababasa. Sa kabanatang 17 po. Aklat po ng Jeremias, kabanatang 17 sa talatang Siyam po. Dito po may binabanggit ito po ay sa puso po ito kaya po nadadaya po yung tao yan sa puso. Kaya po siya nagmamalaki, nagmamataas, nagyayabang po. Dahil po sa puso po nanggagaling po yan. Ang Diyos po nakakaalam ng puso po ng tao. Marami po tayo napapakinggan po mga nangangaral po Marami pong gumagamit po dun sa Panginoon. Marami pong gumagamit po ng salita po ng Diyos. Pero yung iba po hindi po kaligtasan ng hanggan po nila Hindi po kaligtasan. Marami po pakinabang po pera. Makikita naman po natin yan. Marami po mga reliyon at mga nangangaral o mga pastor na napakayaman po. Iba po yung nagyayabang nagmamalaki. Dito po ang sabi sa aklat po na Jeremias, kabanatang 17 talatang 9, patuloy po ang sabi po rito, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. Yung puso daw, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa sa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong makakaalam? Yung puso po magdaraya po yung puso po natin. Puso po ng tamang daraya. Kala po natin, yung ginagawa po natin tama. Kala po natin mabuti. Matuloy yung pala, hindi. Nadadaya po ng puso ng tao. Yung kanyang sarili. Totoong masama ang sabi. Sinong makakaalam?
Ang tanong, sino makakaalam? Yung puso po ng daraya. Sino po makakaalam? Ang sabi po rito, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarong ang mga puso upang magbigay sa bawat tao na ayos sa kanyang lakad, ayos sa bunga ng kanyang mga gawain. Tingnan niyo po, nagpakilala po yung Panginoon dito eh. Brother Ore na po. Yung Panginoon po, alam niya po yung puso natin. Opo. Brother Ore na po. Opo. Alam po ng Panginoon yung puso mo. Alam ng Panginoon yung puso mo. Alam ng Panginoon yung puso po ng bawat tao. Siya po yung sumisiyasat. Siya po ang nakakaalam. Ano po? Kaya dito po, ang sabi, ako ang Panginoon ay sumisiyasat. Ano yung sinisiyasat? Ng pag-iisip, pati isip po. Aking tinatarong ang mga puso. Ano po? Upang magbigay sa bawat tao na ayon sa kanyang lakad. Ano po? Yung Panginoon po ang magbibigay eh. Siya po yung doon eh. Doon sa tao eh. Alam po ng Panginoon yung puso po ng tao. Pati pag-iisip po ng tao. Alam po ng Panginoon yan. Wala pong makalulusot po sa Panginoon. Ang sabi po rito, kaya napakahalaga po na bantayan po natin yung puso natin. Kaya naway ang tao po ay yung nga po sinabi yung hinihingi po ng Panginoon yung tao na ang tao po ay lumakad na kasama ng Panginoon. Yung paglakad po natin dapat na tayo po nagpapakumbaba. Marami na po nagmamataas. Kaya po magulo po eh. Dahil po kasi mga wala na pong takot sa Diyos. Kapag wala na pong takot sa Diyos, namamalaki na po sa Diyos yan. Hindi na po nakikinig sa salita po. Kaya nawa po yun, mahabag po ng mga paganda sa lahat po ng maawa po siya ng maawa. Ano po? Magligtas po ng magligtas ang Panginoon. Magpagaling po siya ng magpagaling po. At buksan po ng Panginoon yung puso at isip po ng tao na ang tao po'y maliwanagan na makarating po sa pagkaalam po ng katotohanan. Kadori, address po. Yun po mga kababayan, na marami nga pong tao na nadadaya ng kanyang sariling puso. Naliligaw ng kanyang sariling haka. Dahil ayon po sa Panginoon Kristo, yung mga masasamang haka, yung mga masasamang kaisipan, galing po yan sa puso. Kaya marami pong tao na inililigaw ng mga pastor na ang itinuturo ay galing sa haka ng kanyang puso. Ano po? Kaya yan po'y nakakaligaw. Yung mga haka ng tao. Ano po? Yung haka ng puso ng tao, nakakaligaw po yan. Kaya kapag ang isang tao nakikinig sa haka ng kanyang puso, maliligaw po yan. Maliligaw po yan. Kasi ang lahat po ng masamang bagay ay galing po sa puso ng tao yan. Ayon po sa Panginoong Kristo, dito po sa Marcos 7, sa talatang 21, ano po? Marcos 7:21. At sinabi niya sa 20 po, at sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Dito po yung nakakahawa kasi pag binasa natin sa ibang Tagalog, ito po ay nakakarumi sa tao. So, sa puso po nanggagaling lahat yan eh. Kaya nga po, maraming maling aral, mga masasamang pananalita, pagpatay sa kapwa-tao. Lahat na po ng kasamaan na ginagawa ng tao ay galing po sa haka ng puso ng tao yan.
at ang kapalaluan. Ano po? Kasama po yan sa galing sa haka ng puso ng tao. Kaya nga ang sabi, ang puso ay magdaraya. Kaya nga dapat ang tao hindi nagtitiwala sa haka ng kanyang puso, kundi ang kanyang pagtitiwalaan yung aral ng Diyos, yung salita ng Panginoon. Dahil maaari po talaga tayong maligaw sa sariling haka ng ating puso. Meron po kasi kagaya nga po ng mga nakaraan nating pinag-aralan na may daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang mga dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Mga daan ng kamatayan. Kaya marami pong tao hindi po inaalintana yung mga ganitong bagay na salita ng Diyos. Bakit po? Kasi marami pong tao naghahangad ng malaking kayamanan. Kaya nakita nila na malaking oportunidad yung salita ng Diyos na ay pwede palang pagkakakitaan ito. Kaya ginagamit ang salita ng Diyos para pagkakakitaan. Gawing pampayaman sa sarili. Di baling maganda hirap-hirap yung mga tao. Di baling maganda kuba-kuba yung mga miyembro, kakabigay ng pera sa mga pastor, sa mga ministro. Yung mga ministro naman, likom ng likom, payaman ng payaman, bili ng mga ari-arian. Samantalang yung mga miyembro nagkakandakuba sa hirap. Balintuna po talaga yung mga ganyang buhay. Balintuna po talaga yung mga ganyang pamumuhay, mga kababayan. Sapagkat hindi po yan ang aral ng Panginoon Jesucristo. Dahil ang aral ng Panginoon Jesucristo ay manatili sa kanyang salita. Ang aral ng Panginoon Jesucristo, yung mga alagad, lalong-lalo na po yung mga naglilingkod, yung mga nagtuturo, yung mga tagapangaral, sa kanila po magmumula yan Sa kanila po magsisimula yan. Yung sasabihin na huwag kang mananakim. Sa tao po yan na nangangaral, doon po yan magsisimula. Yung mga ganyang pamumuhay. Tingnan nyo po dito sa Mikas. Dito po sa Mikas, meron sinasabi rito sa Kapitulo 3 talatang dito po sa Kapitulo 3 talatang 11. Na ito po yung nagaganap sa hanggang ngayon sa buhay ng tao Na mayroon talagang mga tao na nagtuturo. Nagtuturo po Pero hindi nagtuturo para sa ikabubuti ng kapwa. Hindi nagtuturo para sa kapakanan ng kanyang kapwa. Kundi nagtuturo dahil sa pakinabang. Ganon din po sa mga judge, sa mga hukom. Maraming hukom, maraming mga tao na humahatol ng kalikuan dahil sa pera. Yan. Kaya nangyayari po yan sa ating buhay, sa mundo po. Yung baluktot na pamumuhay ng tao, baluktot na pangangatwiran ng tao, lalong-lalo na po sa mga nasa mga church, na mga pastor, na naglilingkod kuno. Pero makikita natin na balintuna ang pamumuhay batay sa salita ng Diyos. Basahin po natin itong Mikas 3 talatang 11. Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya'y nangagtuturo dahil sa upa. Ayan. At ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi. Ayan. Gayunmay, sila'y sasandal sa Panginoon at mangagsasabi,
Hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasamaang darating sa atin. Ayan. Dahil sila'y sumagana, kakakulimbat ng pera sa mga tao. Sumagana sa panluloko. Sumagana sa panghuhula ng kasinungalingan. Ayan. Marami po niyan. Kung ano-anong ginagamit para manghula. Huhulaan ka ng kalukuhan. Dahil sa pera. Dahil sa salapi. Yung mga saserdote, yung mga naglilingkod sa Diyos. Saserdote. Baka hindi po naiintindihan ito. Baka sabihin, hindi naman po pala hindi naman pastor yan, brad. Saserdote yan. Magbasa ka po. Kung kinikilala mo sa iyong sarili na ikaw ay sa Diyos, ang bayan ng Diyos ay tinatawag na kaharian ng pagkasaserdote sa panahon natin ngayon ni Kristo. Ngayon kung hindi ikaw yan at hindi ka kasama at hindi mo ang mga alagad ng Panginoon Kristo ngayon ay isang kaharian ng pagkasaserdote, ay hindi ka kasama. Ikaw ay lingkod-lingkuran na nagmamarunong sa iyong sarili. Dahil ang mga lingkod ng Diyos ay nagsasalita ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Malinaw po yan, mga kababayan. Basahin po natin yun. Ano po? Puntahan po natin ang 2 Korinto. Kapitulo 2, talatang 17. Tingnan nyo po sapagkat hindi kami gaya. Mayroon po talagang iba Ano po yung hindi kami gaya? Ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo, hindi kami gaya ng karamihan. Pag sinabing karamihan, mas marami po talaga Kung sinabi hindi kami, mas may marami pa. Hindi kami gaya ng karamihan. So mas marami. Alin po yung hindi kami gaya ng mas marami? Na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Yun po palang mga tunay na lingkod ng Diyos, hindi po pakinabang ang hinahangad. Hindi po sila nangangaral na ayon sa Mikas, yung mga saserdote daw niya ay nagtuturo. Nangangaral, nagtuturo. Dahil sa upa. Tapos may mga propeta pa. Hanggang ngayon may mga propetahan Niluloko yung mga tao, inuuto-uto. Mayroon pa nga Kristo sa Davao di ba? Ang yaman. Umaabot na pala sa ibang bansa, kakahingi ng pera sa bahay-bahay. Ano po? Tingnan nyo po. Imbis na kaligtasan ng tao ang ipangaral, ang ipinangangalat, ang pinakalat niya yung kanyang mga tagakulimbat ng pera sa bahay-bahay, kung saan-saan nakakarating, nanunulisit. Saan nyo ilalagay yan? Hindi nyo nga po alam kung anong mangyayari sa buhay natin sa kinabukasan Tulad ngayon, magulo ang panahon, magulo ang mundo. Saan nyo dadalhin yan? Saan nyo dadalhin yan? Yung kayamanan na yan. Sa isang iglap, masusunog ng apo yan. Tingnan nyo. Di po ba?
Baliwala lahat yan. Kayong mga pastor kayo na nagpapakabundat sa inyong sarili. Mawawala po lahat yan sa isang iglap. Baliwala po yung kayamanan na yan. Kaya ang mahalaga ng sabi ng Panginoon Kristo na tayo'y magpakumbaba. Makiayon tayo sa kapakumbabaan. Huwag tayong magpalalo. Ha? Na ang sabi pa nga daw nila yung mga tao na mga saserdote, mga propeta na kaya nagtuturo, nagngangaral dahil sa upa, dahil sa pera, dahil sa salapi. Ha? Ang sabi ng Panginoon, sasabihin pa raw ng mga taong yan, ay sasandal pa rin daw sila sa Diyos. Di ba ang Diyos suma sa atin? Ay walang mangyayari sa atin ditong masama. O, di ba? Kaya po kami po'y patuloy na nagpapaalala, nag-aanyaya sa inyong lahat na tayo po'y patuloy na magbulay-bulay ng salita ng Diyos, sapagkat yan po ay ang napakahalagang bagay sa buhay ng tao. Hindi po mahalaga sa Diyos yung mga kapalaluan ng tao. Wala pong kwenta sa Diyos yan. Dahil ang sabi ng Diyos sa ating mga binasa, lumakad ka na may kababaan kasama ng iyong Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos nagsabi na kasama niya, siya ay tumatahan sa matayog at mataas na dako, na tumatahan sa walang hanggan, nakasama niya, kasama niya na mapagpakumbaba, may pusong mapagsisi upang bumuhay ng puso ng nagpapakumbaba, upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Ganun po ang nais ng Diyos kababaan. Ang tao'y magpakumbaba sa harapan ng Diyos. God bless po mga kababayan. Kaya nga po, kaya makikita po natin, parang negosyo na lang po yung iba yan, po yung mga nakapakilala kasi. Kinakalakal po yung salita po na yun. Yung mga alagad po dati, yung mga alagad po ng ating Nasong Kristo, sila Apostol Pablo, sila Gayo. Dito po nga sa aklat po ng Ikatlong 1, Kabanatang 1, at talatang 7, meron pong binabanggit dito. Sabi po rito, sapagkat dahil sa pangalan ay nangansiyaon sila na walang kinuwang anuman sa mga hindi lang. So wala daw rin po. Yumaon sila na po, walang kinuwang anuman sa mga hindi. Wala silang kinuwa. Yumaon sila, nangangaral po sila, walang kinuwang anuman sa mga hindi. Ngayon po marami po mga nangihingi ng pera, mga donasyon, tulong, ano po. Dito po yung mga alagad po, yumaon sila na walang kinuwang anuman sa mga hindi. Sabi po nga rito, nararapat na natin tangkapin mabuti ang mga kayo upang tayo maging kasama sa paggawa sa katotohanan. Ano po, paggawa sa katotohanan, ano po, wala silang kinuwang anuman sa mga hindi. Ano po, paggawa sa katotohanan. Kaya napakalaga po na tayo po'y gumawa ng kung ano po yung kalooban ng dapat katotohanan po. At yung iba nga po sa pera na lang po nakatingin, hindi na po kaligtasan po ng tao. Dito po sa aklat po ng unang Timoteo po, sa kabanatang na bagong tipan din po, sa unang Timoteo, kabanatang 6, sa talatang 10, ang sabi po rito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasintay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili na marami mga kadugbayan. Ano po? Ano po na? Pag-ibig sa salapi, yun po yung ugat. Kaya po yung naganap po yung kasamaan. Ano po? Naganap po yung dahil po sa pag-ibig sa salapi. Ano po? Sapagkat yung pag-ibig po sa salapi
Yung salapi po hindi po masama. Sa Pugadoro eh. Pero po hindi po masama yan. Ang masama po dyan, yung pag-ibig po sa salapi. Yun po yung masama. Umiibig na po yung tao sa salapi. Puro na lang pera yung nasa kanyang isip. Paano dadaming kanyang pera. Tapos hindi po siya tumutulong. Ano po, puro pera na lang, puro pera. Ang sabi sa pagkatang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ano po, talagang pasama na po ng pasama. Ano po, dahil nga po sa pag-ibig sa salapi. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Ano po, at tinuhog ang kanilang sarili na maraming kalugaya. Dapat ikaw o tao ng Diyos po. Nandiyan po sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, na dapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Sa pag-ibig sa salapi, tumakas ka doon. At sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuti, makipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Dito'y tinawag ka, pinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga sakit. Ito po makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Kaya dapat po ang tao po, kung siya po yung tao ng Diyos, kung siya po nagpapaka-Diyos, sa puso-pusunod sa kalooban ng Diyos, dapat siya po ay hindi po umibig sa salapi. Sapagkat yung pag-ibig po sa salapi, yan po yung ugat. Kaya po yung kasamaan po, naghahanap po yan. Andiyan po lahat na nangyayari pong kasamaan dahil po sa pera, dahil sa salapi. Marami pong mga mayayaman, payaman ng payaman. Marami pong mga naghihirap, pahirap po ng pahirap. Wala na po silang pakialam dito sa mahihirap. Natayin kanila, sila yumaman po ng yumaman. Kaya naway mahamag po ang Diyos, maawa po na maawa ang Diyos sa lahat ng tao po ay maliwanagan ng tao po, makarating po sa pagkaalam. Kaya nawa po sa inyo pong lahat, nawa po ang bawat isa po ay magkaroon po ng oras at panahon na makinig po ng salita po na tayo po ay magkaroon ng takot sa Panginoon. Sumunod po tayo sa Panginoon. Yan naman po ang katungkulan po natin nang sabi na ikaw ay nagtangin sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan po yung nakalagay po sa aklat po ng mga ngarang kamanatang 12, talata ng 3 sa 4. At sa inyo po lahat, palain po kayo ng Panginoon sa lahat ng mga makinig. Ingatan po tayo ng Panginoon, tayo po tayo ng Panginoon sa amin. Brother Ivan, God bless po. Brother Ivan. Yun nga po mga kababayan, mga minamahal, nawa po ay patuloy nating bulay-bulayin ang ating mga napag-aralan sa gabing ito. Nawa po ay patuloy tayong magbulay-bulay ang salita ng Diyos sapagkat yan po ay napakahalaga. Sapagkat paano natin masusunod ang aral ng Panginoon? Paano natin mapanatilihan ang salita ng Diyos kung hindi natin binubulay-bulay? Paano natin malalaman ang aral ng Panginoon kung hindi natin binabasa? Hindi tayo nakikinig. Kaya yun po ang aming paanyaya sa inyo mga kababayan. Tayo po ay patuloy na magbulay ng salita ng Diyos upang tayo po ay makarating sa pag-unawa. Po natin, nawa po tayo ay maging mapagpakumbaba. Kasi yan po ang nais ng Diyos na tayo ay maging mapagpakumbaba. So muli, God bless po sa inyong lahat. Ako po muli si Brother Orly at naway ingatan ng Diyos ang ating mga sambahayan. Ilayo tayo sa lahat ng masama at sa maling diwa at maling aral. God bless po sa inyong lahat mga kababayan.